Yo, what's up? Another random vlog na naman tayo. At dahil maganda ang panahon, pupunta ako ngayon sa Piolas Car Wash para ipalinis tong motor. Syempre, habang papunta tayo doon, i-share ko na lang din sa inyo. Marami na rin kasing nagtatanong sa akin. Madaming guro curious. Tinatanong nila kung sirain daw ba tong Rusi Classic 250. Yan, dahil dyan, i-share ko na rin sa inyo yung mga na-experience ko na problema nung time na nakuha ko tong Rusi Classic 250 or nung sa paggamit ko na itong Rusi Classic 250 for almost 3 years. Unang-una na na-experience ko dito, well, kabago-bago pa lang na ito noon, kakalabas pa lang, siguro 3 araw ang nakalipas. Nasubukan ko na naglalak yung ano niya, yung brake pad dun sa bandang likuran. Ngayon, every time na umaandar ako, hindi ko pala napapansin na tatapakan ko yung brake pedal. So kaya na pumipreno siya kusa, naglalak siya kasi yung goma nung sa rotor disc at saka yung goma ng brake pad at yung rotor disc na umiikot, naglalak silang dalawa sa sobrang init. So yun, tas yun, nung niluwagan naman, in-adjust ng konti, hindi ko na encounter yung problem na yun. So kapag kinuha ninyo sa sa kasa, kung may plano kayong bumili ng Rusi Classic 250, double check nyo yung mga mga bolt, kung masikip ba sila, or check nyo muna mabuti kung okay ba yung positioning ninyo do sa brake lever, brake pedal, brake lever, tapos yung clutch lever, mga ganon. Tapos yung sumunod na naranasan ko na problema sa kanya, naputulan ako ng clutch cable. So timing na timing yun, buti na lang kamo, naihatid ko na nun si Boss IB. Kaso nga lang, biyahe ko nun pa uwi, rush hour, naputulan ng clutch cable. Mano-mano na dinala ko siya hanggang dun sa pinakamalapit na may mabibila ng clutch cable. So naman, manageable, nadala ko siya doon. Pero syempre nakakatakot yun kasi hindi ako gumagamit ng clutch during the time na aandar ako. Talagang alalay lang. Mahirap nun kapag kapahinto na. So yun yung next na encounter ko sa kanya. Tapos yung sumunod na encounter ko sa kanya, hirap na hirap akong i-start yung Rusi Classic 250 kapag uminto siya. Siguro after 3 months na sa akin yung motor, 3 months o 4 months, mga ganon. Hirap na hirap akong i-start kapag siyang pumupugak-pugak na, pero may power naman. Nakikita ko may mga ilaw, pero hindi siya nag-i-start. So na problema na ako, anong gagawin ko? Ako nasira, syempre kasi wala pa naman akong ganong idea. So habang nagtanong-tanong ako, ano ba ang problema ng Rusi Classic 250 na ganon, sa mga page, sa mga ibang mekaniko, sabi nila baka daw lobat yung baterya. Nung tinry namin na gamitan ng ibang baterya, ayun na, one click na uli. Ang hirap kasi dito sa Rusi Classic 250, wala siyang kickstart. So kailangan babantayan mo yung baterya mo dahil push start lang ang meron to. So yun yung sumunod. Yun, bali nga pala, so for almost 3 years, 2 beses na ako nagpalit ng baterya nito ni Rusi Classic 250. Tapos yung sumunod na encounter ko na sa kanya, problema, which is after 2 years, more than 2 years na, yung kaliwang suspension fork nagkaroon na ng leak, nagkaroon na ng tagas. So nag-decide na ako na ipaayos siya, pina-repack. Siyempre hindi lang yung kaliwa, kahit wala naman tagas yung kanan, pati yung kanan pinalagyan ko na para to make sure na pantay sila na napalitan. So hanggang ngayon wala pa rin tagas na nangyayari. Tapos hindi mga okay na, wala na yung tagas. So mga sumunod naman na encounter ko, ayaw na naman niya umi-start. Pero yung style kasi niya, hindi siya katulad ng sa baterya. Una akala ko rin kasi baterya. So pina-check ko yung baterya ko. Pagka pa-check ko ng baterya ko, yung baterya ang gamit ko nun is yung nilalagyan ng tubig. So
So yung baterya kasi na yung sasabing pang matagalan, dinala ko doon sa kanila, chinek nila, tapos ubusan ng tubig. So ang sabi nila sa akin, may tendency na baka may problema yung rectifier ko. Tapos yun, pina-check, hindi nga sila nagkamali, may problema yung rectifier ni Rusi Classic 250. So nagpalit na rin ako ng rectifier. Hanggang ngayon yun pa rin yung rectifier na gamit ko yung pinalit noon, at wala naman ako nagiging problema sa kanya so far. Tapos yung pinaka recent, this year lang din yon na naging problema ko dito kay Rusi Classic 250. Yun, kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko tungkol dito sa motor na to, nagpalit ako ng carb. Yun yung isa naging problema ko, nasira na rin yung carb niya, pinapasok na ng tubig. So nag-decide na ako na palitan. Tapos isinabay ko na rin yung spark plug. Yung spark plug kasi hindi na rin ganun ka healthy, kaya inano ko na, pinalitan ko na rin. So far yun lang naman yung mga naranasan kong problem dito kay Rusi Classic 250. Ang pinaka major gastos lang talaga para sa akin dun sa naging problema sa kanya is yung nagpalit ako ng carb, rectifier, at saka yung sa suspension. Pero all in all, para sa akin okay lang din naman kasi parang ano siya, wear and tear, kasi araw-araw kong ginagamit tong motor kumbaga part of maintenance naman siya. Hindi naman ganun kakate, hindi ganun kasakit yung niya, gastos, kasi in the long way talagang mapapagastos ka sa maintenance ng motor. Kaya ako, kung tatanungin kung sirain ba si Rusi Classic 250, based dun sa mga nakwento ko sa inyo, it's up to you to decide. Pero para sa akin kasi depende pa rin sa paggamit mo, nung gamit mo, kung mabilis siya masira o tatagal siya sa'yo. Pero itong Rusi Classic 250 na to sa akin, wala siyang binigay na sakit pa ng ulo o kung ano man. So yun, para sa akin okay na okay siya, goods na goods. Mga susunod na vlog tayo, ikukwento ko naman kung ano yung pros and cons ko kay Rusi Classic 250 for 3 years of usage. Yan, so siguro hanggang dito na lang yung random vlog. Malapit na rin tayo dun sa Piolas Car Wash. So maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to. At mukhang papangitin yung pagpapa-car wash ko ngayon, kasi nararamdaman ko umaambon, naka-araw tapos umaambon. Nako talaga. So maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!